Talagang puro gulong. Kasi nakikinig ako dito. Ito ibigay mo. Sa kabila, ito ibigay mo. So ngayon, siyempre ako susubukan ko as a newbie. Siyempre hindi ako marunong, wala akong alam eh. Absorbin yung tubig sa katawan niya. Yan ang number 1 dyan, para mapauwi mo ibong maayos. Tapos nga pala, pagka sa umaga, low fly ako, magtataka ka, minsan matagal na yung 10 minutes yung iikot. Eh, ang lamig ng panahon na yun, minsan 6:30, bitaw ka para medyo tumagal, di ba? Ang ibon ko baliktad. Pag nirelease ko siya ng umaga, matagal na yung 10 minutes siya liligid. Bababa na yun. Pagbaba nun, gagawin ko naman, siyempre, gutom yun, di pasukan na. Medyo i-rest ko sila ng konti. Sa tanghali yon, kundi 12 or 1 o'clock yun, i-release ko sila ulit. Pag i-release ko naman sila, kung ano yung 10 minutes sa umaga silang umiikot, dodoblehin naman nila sa tanghali yun. Sa napakainit, mas gusto nila yung mainit na lumiligid sila. Kaya medyo, ang ibon ko, medyo malakas sa init talaga. Kumbaga, pagka mainit ang panahon, siguradong sasalubong yan. Kumbaga, mas tumitibay pa sila eh. Mas gusto na talaga nila yun. Hindi ko alam kung bakit ganun. Yan, maraming salamat po, Sir Louie. Pero ikaw po dito, sir, kapag derby na, ano yung mga madalas mong magamit na supplements? More on, ano lang ako, tubig ako nagpapaano ng vitamins. Nagbibigay man ako ng supplement na pang yung ideal pills lang talaga for digestion lang. Kasi, para sa akin puro herbal lang. Probiotics yan, number 1 yan kasi talagang kailangan ng ibon yan. Saka yung tinatawag nilang na yung malunggay, saka yung mga oregano. Kasi natural na yan, alam na lang mag-iibon lahat yan. Ako kasi, as a newbie, yun lang sa ngayon, ang ginagawa ko lang. So wala na akong ganong pasalubong. Siyempre, number 1, electrolytes, para recover, saka yung ideal lang. Pag uwi nila, galing ng derby. Pero pagdating ng training lang, hindi ako naggagamot. Wala akong binibigay ideal, wala, training lang yan. Nag-i-start lang ako maggamot pagka last lap pagka huling training na ng bitaw, tsaka lang ako bibigyan ng ideal. Pag alam kong, depende sa uwi ng ibon eh. Ang ibon, pag nakita kong hirap, yan, bibigyan ko yan. Kasi makikita mo sila, pag hirap sila eh, hirap umuwi. Pagdating nila, talagang sobrang nila, yung hirap na hirap. Tsaka lang binibigyan ng ideal. Pero pag nakita ko silang malakas at baliwala naman, hindi ako nagbibigay. Pero pag derby, talagang, yun, bigay yun. Mula pag basketing yun, bibigyan ideal. Pag uwi ng kinabukasan nun, ideal yun. Pinaka yun sa akin ang pansalubong ko lang. Nga pala, yung mga viewers natin dyan, hindi naman sa pagmamarunong, ang pag-a-apply ng gamot, minsan titingin nyo rin sa ibon. Kung ako kasi, kung kinakailangan lang siya bigyan ng gamot, saka ako nabibigay. Tulad nung una, siyempre medyo wala tayong alam sa pag-iibon. Isipin mo, sasabihin ng ganito, ito ibigay mong gamot, pampatibay yan, ito ng katawan, para recover. So, siyempre ako, subok ako ng subok. Kumbaga, hindi ko alam, ang ibon ko pala minsan medyo hilo na pala. Biro mo, training pa lang kung ano gamot ang tinira niya. Kumbaga, kung ano yung naibigay ko. So, pagdating ng derby, talagang wala na, durog na sila. Tumitikas na yung mga katawan nila. Kumbaga sa siyempre, alam mo naman ng ibon, pag tumikas ang katawan niya, titikas ang mga muscle niyan. Kailangan yung medyo maganda hipo, na malambot-lambot na buka. Kaya mag-ingat tayo na sinabi ni ganito, ito bigay mo. Kumbaga, kailangan alamin mo din kung para saan yung ibibigay na gamot na yon. Kasi pag ibinigay mo yon at isa lang ang tatamaan ng kumbaga kung para saan yun, siyempre ang ibon mag-grogi yan, napakaliit lang din eh. Kailangan kung ano yung tamang tatama sa katawan ng ibon, kailangan siyempre medyo yung ibang ibibigay mo para sa ibang naman tatama, katulad ng mga aminoplex, yung mga B-complex, di ba? Para sa mga muscle yun eh, B-complex. Mamaya may inaibigay kang panibago, para tumpal na ng tama din. So siyempre grogi sila. Kaya minsan, akala natin ang galing sa first lap niyan. Pagdating na second lap niya, magbabago kasi iba-iba binibigay mong gamot eh. Kumbaga, iba yung tatama sa kanila. Kumbaga, sa tao, siyempre minsan, pag nasobrahan tayo sa gamot, siyempre medyo grogi rin tayo. Ganon din sa ibon, kung ano yung binigay yung from the start ng derby,
Siyempre, hindi nang hanggang sa huli. Kung magdagdag ka, yung alam mo ng panduluhan na, yung talagang tatawid ng dagat, yan, medyo talagang hirapan yan. Kasi, huwebis ang basketing eh. Kumbaga, alam mo yun, iba na yung na mas matagal sila doon sa sasakyan bago sila i-release. Kasi kung medyo malapit pa, eh, kahit hindi mo naman sila bigyan ng, alam mo na yung sosobra para doon sa kanila, yung gamot na kung B-complex or ideal, kumbaga kung ano lang yung na-umpisa mo sa umpisa, hanggang sa bago dumulo, kailangan nandun pa rin sila, wag mo silang aalisin. Kasi minsan nabibigla rin yung mga ibon. Eh ako, noong time na talaga na ano, syempre puro talagang maanong sabihin na, talagang puro gulong din. Simula nung 2021 na sumali ako hanggang sa ngayon, as of now, yung mga nakaraang ano, bago kong manalo ng overall talagang puro gulong. Kasi nakikinig ako dito, ito ibigay mo, sa kabila ito ibigay mo. So ngayon, siyempre ako susubukan ko as a newbie. Siyempre hindi ako marunong, wala akong alam So ngayon, i-apply ko sa ibon ko. So siyempre, ang mangyayari, ang resulta, naku po, malamang sa hindi umuwi. Kasi hindi natin masabi kung, di ba, ibang sinasabi nga, inalamba, nahuli. Pero katotohanan talagang kinakapos ang ibon. So, sa sarili ko, kung ano yung naging trial and error ko, nag-research talaga ako kung para saan yung gamot na ibibigay bago ko isubo sa ibon. Kasi nagsasabong ako na may mga manok ako So, kumbaga sa pagmamanok, medyo may nai-apply akong konti yung para sa manok na ibinibigay sa ibon, pero puro sa tubig lang yun, hinahalo yung vitamin. So, siyempre, paunti-unti medyo gumaganda performance. Kasi actually, sa totoo lang, pag training talaga, training pa lang, wala pang derby, wala akong binibigay talagang gamot dyan. Talagang more on clear water lang at saka yung pasalubong na ano lang, na electrolytes lang. Wala talaga akong mga tablet, caplet, wala akong binibigay dyan. Nagbibigay ako ng gamot pagdating ng last training at pagsimula ng derby. Tsaka ako nagbibigay ng ideal talaga. Tsaka ng mga B-complex. Pero kung ano, wala talaga akong binibigay na iba. Basta ang akin lang, na-research ko yung medyo, natumbok natin yung medyo maganda-gandang ano yung formula na para sistema. Kumbaga, sa pagkakataon na yun, naswertehan natin. Nakuha natin yung first overall all-bird category ng MMFC Club. Nakachamba tayo ron, kaya sa awa ng Panginoon, medyo masarap sa feeling. Kumbaga kasi ang hirap manalo. Pero mo parang suntok sa buwan. Kumbaga suntok sa buwan talaga sa dami yung member, sa daming ibon na sumasali, lumilipad. Napakahirap manalo. Pero mo manalo ka lang sa MM ng pooling. Napakalaking achievement yun. Talagang ang kalaban talaga sobrang gagaling talaga. Mahirap ang labanan sa MMFC. Yan, maraming salamat Sir Louie. Sir Louie, tingin mo ano yung pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Ang sa akin medyo talagang tutukan mo kasi yan ang number 1 na maihahawak mo sa kanila. Ang pagtutok sa ibon. Lalong-lalo na ang droppings ng ibon, lalo pagbabasketin mo. Kasi diyan mo makikita, pagka ang droppings yan pagbasket mo nagtubig, naku po, ma-moisture ang katawan yan. Walang pinagkaiba sa manok yan pag ilalaban na. Pagka nagtubig ng dumi niyan, medyo mag-adjust ka na. Kailangan, sa part na yun, kailangan magaling ka mag-adjust. Mai-adjust mo siya, kailangan mabigyan mo siya ng magandang pellet para sipsipin yung ma-absorb yung ano niya. Yung baga sa manok absorbin yung tubig sa katawan niya. Yan ang number 1 dyan para mapauwi mo ibong maayos. Saka sa ibang mga kailangan wag bigay ng gamot nang hindi para doon. Kasi doon sisira ng ibon mo. Meron kasing natural na ang ibon ang mga kalapate. May sariling yan basta tutok lang. Kumbaga sa asawa natin kumbaga medyo minsan siyempre magkakaroon ng ng tampo kasi mas more on nasa flyers lalo pagka yung Friday loading, medyo tutok ka dyan tinitingnan mo kung anong kilo sila Alam mo, pag matagal ka na nag-iibon, alam mo ang malungkot na ibon. Alam mo yung wala sa kondisyon. Kitang-kita mo yan. Sa feathering pa lang yan, sa balahibo, pag nakikita mo na siya, pag malungkot yan, medyo delikado pag basketing na. Yun ang problema. Kaya kailangan, magaling ka mag-adjust, kailangan, alam mo kung
kung anong dapat mong ibigay na suplemento bago siya isakay. Nasa sa'yo na yun, kumbaga, ikaw na lang din ang hands-on ka. Kasi pag iniload yan, sinakay na sa yan, wala na. Kumbaga, hindi mo na siya makikita kung paano ginagawa nila, kung nakakain ba siya, o nakainom ng tubig. Kasi yun ang magiging factor na pwede kang hindi mauwian ng ibon mo. Lalo pag hindi sila nakainom ng tubig. Talagang crowded at siksikan ng medyo siyempre, malaking disadvantage para sa ibon mo yun. Kasi malamang sa tumukod siya pag hindi siya talaga nakakain o nakainom ng tubig na maayos.